the purpose why we exist on this earth, the reason that we live, because we want to worship you. And I pray na matutunan namin mag-worship ng tama, and we will be attentive today. Open our ears, O Lord, our hearts, that we may understand your word. I give you praise, I give you glory. In Jesus' name. Amen. So sabi nga po dun sa ating scripture, Mark chapter 7 verse 6 to 9. So sa mga walang Biblia, no, I just want you to read, and hanggat maaari, try to mark it in your Bible. Kaya nga po nakapula yan because it comes from the very mouth of our Lord Jesus Christ. He replied, Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites. Napakasakit ho, mga kapatid, sabihin sa iyo. Ano ba yung Tagalog sa hypocrite? Hipokrita ka, parang plastic, no? Sakit na nang sabihin sa'yo, plastic ka. Napagkasabihan ka na ba ng plastic ka? O drawing ka, hindi ka totoo. O hindi na plastic drawing, no? Isang-isa nangangako tayo, hindi tayo pupunta drawing yan. Okay, so as it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. So dito makikita natin, no, na it was been prophesied by Prophet Isaiah long time ago before Jesus Christ was born, na the people will worship God sa labi lang. Oh, I worship you. Tapos yung puso at saka isipan, nag-iisip kung ano-ano. Kung saan-saan napunta ang isip. Napatay ko kaya ang plancha ko, na ganito. Yung madam baka tumawag. Minsan yung nag-worship, nagtitext pa nga yung iba eh. Nakikita ko. Nag-Facebook pa. Sabi niya, the people honor me with their lips. Ang galing lang natin kumanta, pero yung puso, ang ating isipan, wala dito sa church. No, yung iba naman, baliktad. Kahit wala ako sa church, ang isipan ko naman nandyan sa church. Hindi rin pwede yun. No? Kaya ayaw nila magsimba. So, but their hearts are far from me. Tanungin mo daw sarili mo, malapit ba yung puso mo sa Panginoon ngayon o malapit? Ikaw ang nakakaalam. No, at ang Panginoon, kayo lang ang may ugnayan. So as we continue, they worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Marami nga yung mga katuruan, kaya maging maingat tayo sa mga churches na pinupuntahan natin. Palipat-lipat tayo ng church, baka mas maganda teaching doon. May mga teaching na gawa-gawa na lang, tinatawag itong doctrine. Kaya nga, ang bawat church may doktrina. Ano bang doktrina nyo? Bawal magsuot ng pantalon, bawal kailangan nakapalda. These are teachings, rules made by human. Bawal putulan ang buhok, maraming bawal. So, you have let go of the commands of God and are holding to human tradition. So, anong command ito? Doon sa Exodus 20 verse 4, no? Basahin natin sa ating mga Bible. Ano ba itong commands na ito? Sabi dito, sa Exodus chapter 20 verse 4, you shall not make yourself an idol in the form of anything in heaven and above on earth, beneath or in waters below. You shall not bow down, verse 5, to them or worship them, for I, the Lord your God, I am a jealous God, punishing the children of the sin of the fathers to the third and fourth generation, and those who hate me. But in verse 6, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commands. So makikita natin dito sa Exodus 20, kaya ka nagkakaganyan dahil sa kagagawan din ng mga magulang mo. Sabi niya, I will punish your father to a third and fourth generation. Pang ilang generation na ba tayo? So kung ako ang tatay ni Angela, si Angela ang first generation, yung anak ni Angel second, ang anak ng anak ni Angel is fourth generation. Kaya kung ako nagkasala, damay kayo. Kaya marami sa ating nagkakaganyan dahil sa kagagawa ng ating mga magulang. Kaya nung mga nuno mga grandfathers, that's why when we accepted Jesus as our Lord and Savior, naputol na dapat ang curse na nag-channel lang sa atin. Pero kung gagawa ka uli ng ginagawa nila noon,
dadaloy na naman uli yung pang-apat na generation, damay naman yung mga anak mo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mula ngayon, wag mo nang ipasa yung sumpa. Kasi sumpa yun it's a curse, no? So let's continue. So sabi nga doon, and he continued, you have a fine way of setting aside command of God in order to observe your own tradition. I remember, it was several years ago, meron tayong mga kapatiran na nag-a-attend ng Halloween. Sino dito uma-attend ng Halloween? Wala nang gustong umamin. Nag-make up sila, nung mukha talagang pangit. Napagsabihan namin yung isa. Sabi namin, kung ano yung ginagawa nyo sa itsura nyo, ino-honor nyo yung, di ba Halloween is about the devil? So akala nyo, nakiki-join lang. Because these are just tradition. Halloween is tradition, pinapasa lang. Even Christmas or whatever, Easter, whatever na mga seasons na ating sineselebrate. So, sabi niya, isinasantabin nyo yung kautusan ko na huwag kayong sumamba at gumawa ng mga ganito para lang mapagbigyan yung tradisyon. No? Marami tayong tradisyon na natutunan na naipasa lang sa ating mga magulang. Kaya nga sabi nga sa Bible, ang sabi doon, people perish because of lack of knowledge. Kaya kailangan mo ng knowledge. Kailangan mo ng kaalaman. Pag nalaman mo, i-apply mo. Kasi ang knowledge naman natutunan mo, pag hindi mo ni-in-apply, useless lang din yun. Pag in-apply mo yun, may wisdom ka. Parang sinabi ng doktor, naku, huwag ka manigarilyo kasi nakaka-cancer yan. Tapos yung doktor, naninigarilyo din. So may knowledge siya, pero wala siyang wisdom kasi hindi niya in-apply na hindi siya dapat naninigarilyo. Amen. So that's the important. Kung maano man matutunan natin ngayon, kailangan nating may apply. Okay, so sabi nga doon, let's start from the very beginning. Sabi niya dito sa sinabi niya pa sa Ezekiel chapter 8 verse 14, then he brought me to the entrance of the north gate of the house of the Lord, and I saw women sitting there mourning God Tammuz. So you know what? Sabi ko nga, sino nga ba ito si Tammuz? Ang tagal ko nang nagbabasa ng Biblia. Nasa Bible pala talaga ito. Akala ko legend lang yun. Because I've been spending hours and hours and hours to study this teaching today para mabuksan ang kaisipan natin. Tama nga ba yung pag-worship natin? So sino ba si Tammuz? Bakit si Tammuz, nagmumurn sila, bakit nagluluksa sila kay Tammuz? He is a god, no? He's a little god because it's small letters. No, then, sabi nga, let's continue. Let's continue, please. Hindi pa yan. Because they forsook him and served Baal and Ashtoreth. So may Tammuz, meron naman ngayong Baal or Baal sa atin, Baal and Ashtoreth. Marami silang Diyos noon na sinasamba. Saan nga ba nanggaling yung mga Diyos-Diyosan na yan? No? Tingnan natin, umpisahan natin. Sa Genesis chapter 10 verse 8 to 11, Cush was the father of Nimrod, who became a mighty warrior on earth. He was mighty hunter before the Lord. That is why it is said, like Nimrod, a mighty hunter before the Lord, the first centers of his kingdoms were Babylon, Europe, Akkad, and Calne in Shinar. From that land he went to Assyria, where he built Nineveh, Rehoboth, Ir, and Calah. Sino ba to si Nimrod? Si Nimrod ay apo siya ni Noah. Si Noah, nagkaanak siya ng tatlong anak, si Ham, si Shem, at saka si Japhet. Si Nimrod, siya yung great-great-grandson ni Noah because ang tatay niya si Cush. Si Cush naman, ang tatay niya ay si Ham. Kaya apo na ito, no? Siya ang nag-build ng Babylon, na binasa natin kanina. Discontinue. Siya nag-build ng Babylon, yung tinatawag nilang yung nasa Bible na Tower of Babel, but particularly ang city ng Babylon, siya yung nag-build. And then he also built the city of Nineveh. Ito yung sa time ni Jonah na tumakas siya para mag-preach because
Nimrod, he became rebellion to God. He was rebellious. Nagre-rebellion siya. And I was reading the articles and so many literature about Nimrod. Nagkaroon pala ng battle ang mga lahi ni Nimrod, ang lahi ni Ham at saka ni Japhet. Sila pamilya nag-aaway. Kaya hindi kaila, yung mga pamilya din dito nag-aaway-aaway. Normal noon pa yun. Yung family naglalaban-laban. So, they were fighting to conquer. Silang gusto nilang mag-rule. So, it was Nimrod who ruled the place. That's why lumalayo. Kaya nga, until now, if you can see the map, dito nag-build si Nimrod na sa may Babylon, which is presently, this is Iraq. No? And then doon sa Nineveh, sa dulo, sa may Assyria. So, itong Bible na binabasa natin, umiikot lang ang istorya dito sa lugar na ito. Wala sa Pilipinas, wala sa Amerika, dito lang. Kaya pag nagbabasa ka, you put your mind in the Bible that most of the story happened in this area, in the Middle East. Okay, so let's continue. Now, while Nimrod was alive, nagkaroon din siya ng asawa, of course, no? Ang pangalan ng kanyang asawa ay Semiramis. So nagkaroon siya ng asawa, and then what happened when Nimrod died? Si Semiramis ay ginawa niyang, Nimrod was the first person deified, ibig sabihin ginagawang Diyos. Kasi because of meron akong nabasa din na tungkol sa literature about Nimrod. Si Nimrod daw, there's no proof, but it was just written by some of the writers from Babylon. Di ba mayroong sinuot na tinahi na damit si God kay Adam at saka kay Eve? So yung damit na yun, naipasa yun sa mga lahi-lahi, nakuha na yun ni Noah, nakuha ni si Ham, ang father ni Nimrod, nung grandfather ni Nimrod, which is si Cush naman ang father niya, siya daw ang possible na gumamit nun because he become a mighty hunter of God, di ba? Sinabi doon. Kaya mas malapit ang mga hayop sa kanya, madali niyang makuha. Because of that, kasi balat kasi ng hayop ang sinuot ng Panginoon kay Adam. So it was that but there's no 100% proof. It was just the historian. So nung nagkaasawa siya nung namatay siya, hindi sila nagkaanak. But nung ginawa niya ng Diyos si Nimrod, ang pangalan doon ay Baal. Siya na yung Baal na binabasa natin kanina. If you search in the Google somewhere else, mag-aaral kayo, Baal or Baal is always associated with Nimrod. So nung nagkaasawa siya, wala silang anak, namatay na lang but when he made Nimrod to become a god, she thought that Semiramis, she believed that the sun god Baal impregnated or binuntis siya sa pamagitan ng rays ng sun. Niwala kayo doon, mabubuntis. Naku, pag nasirawan kayong araw, baka mabubuntis kayo bigla. Cancel, ha? Yan ay pagan, Kaya, so, yun na nangyari. Then, nagkaroon siya ng anak. Yun ang pangalan na ay Tammuz. Yun yung sa Bible na binasa natin ng una. Ang anak ni Baal at saka si Semiramis ay si Tammuz. And she believed that yung Tammuz na yun yung spirit ni Nimrod or Baal na nag-reincarnate na as a Tammuz. Kaya later on din, nagkaroon din ng relationship si Semiramis at saka si Tammuz, nag-asawa din sila. How wicked it was. Okay, that's the story kung bakit kinamumuyan. Kaya nga dito yun, no? Then he brought me to the entrance of the north gate of the house of the Lord, and I saw women sitting there mourning. Nag-mourn sila kay Tammuz. No? Then, as we continue, kung makikita nyo itong original na statue ni Semiramis at saka ni Tammuz, yung anak niya, it was originally the statue of eyes holding, doon kasi sa Egypt, no? Pinapalitan from generation to generation,
pinapalitan ang mga gods ng pangalan ng mga gods. It was Isis, si Semiramis nagiging Isis, si Tammuz naging Horus doon sa Romans. But originally, she was Semiramis, and Tammuz, known as Madonna. Nakarinig na kayo ng Madonna and Child? Pag Madonna and Child sa Italian word, may lady kasi yun. So kaya doon, nirename naman yun sa present generation natin as Mary and Jesus. Parang bizarre, no? Pero take a look. Tingnan nyo yung ano ni Semiramis at saka kay Tammuz, yung mga kanilang mga images compared to the image also of Mary and Jesus. Bakit medyo malaki na kinakarga? At saka I will be teaching later on kung bakit merong halo. Di ba merong bilog sa ulo? Kala mo anointing, this a halo, yung pala ay ano yan, rays ng sun god. Okay, so makita natin, many are worshiping these images, lalo na itong dalawa before, and now pinapakita sa atin na ito, i-honor natin because she is the Queen of Heaven and he is Jesus Christ. But in reality, nung unang-una, before pa ito nalikha, before pa dumating ang Panginoon, they are already worshiping Semiramis and Tammuz, or they already worshiping Nimrod as the god. So magaling tayo, ang ating mga ancestors before, or mga unang mga tao noon, magaling sila magpasa-pasa ng mga pwede mong i-worship. Kaya nalilihis tayo ay, yung titingnan natin dito, sa Egypt, ang original na Semiramis at Nimrod na mga sawa, na discuss ko a while ago, tinawag sila ngayong Isis at saka Osiris. So, hindi naman yung ISIS na Islamic State of Iraq and Syria, iba yan. No, ISIS naman yun. Yung ISIS na ito yung pinalitan yung pangalan nila kung paano sila nagkukubli para hindi na sila matrace na sila to si Semiramis at saka si Nimrod. Pinalitan para pwedeng i-worship sila. So, they named them as Isis and Osiris. Sa ibang bansa naman, sa Phoenicia, pinalitan siya ng Astoret at saka Baal. Yun yung nasa Bible natin. No? Kaya, yun na ang pagkakilala ng mga tao doon. Sa ibang bansa, sa ibang country, tinawag sila ng Astoret and Baal. At sa ibang, meron pang, sabi nga doon sa Judges 2:13, because they forsook him and served Baal and Astoret. So ito na yun. It comes from Phoenicia, kung saan doon sila nag-worship. Kaya sabi ko nung pinag-aralan ko to doon sa kasi I have a lot of time sa opisina, no? Hours upon hours, I spent digging, tama ba ito? I check. Kaya pala, ganun na lang ang kinamuhian ng Panginoon ang ginagawa ng mga taong ito. Because a normal person ginagawa nilang Diyos. Okay? Now, sa Greece naman, tinawag siyang Aphrodite at saka Adonis. Kaya huwag kayong magpapangalan-pangalan ng, Adonis ang papangalan. Kasi gwapo. Diyos yan dati. No? Kaya ang mga pangalan may significance yan. So, doon naman sa ibang bansa, lastly sa Rome. Ayan. Familiar ba kayo? Si Nimrod, siya yung Cupid. Bakit Cupid? Kasi di ba, nagkatawang tao nga siya bilang Tammuz. From sun god, nagkaroon siya ng reincarnation. So, nagiging sun siya nito. Kaya doon tayo kayo, no? Yung iba, not of all of us, nagsiselebrate ng Valentine's Day kay Cupid. Dito nang galing yun. Tradition yun. Enjoy na enjoy ka naman sa Valentine's. Happy Valentine's. Yung pa lang, sineselebrate mo si Tammuz. Si Tammuz, no? In the Far East, ang tawag kay Tammuz is Zoroaster. Ibig sabihin ng Zoroaster, Cupid, or the seed of Astoret or Easter. No, I have a teaching, continues this one, kung bakit sila nagsiselebrate ng Easter Sunday. Bakit merong itlog, may bunny during
Sunday, karugtong dyan. Tradition uli. Naghanap ka naman ng itlog. Alam niyo kung bakit pula yun? Dinidip yun sa blood. So I have teaching, I almost, this is 2 hours teaching, but I will cut it into two parts. Napaka-importante na matutunan natin kung ano yung sinasamba natin ngayon. Tama ba yung pagpupuri na? Tama ba yung Joy, may Valentine's Day, punta tayo. Yung pala, ino-honor nyo si Tammuz. O merong ganitong gathering. These are pagan worship na ginagawa nila noon. Now, sabi niya ni Samuel sa chapter 7, verse 3 to 4, so Samuel said to the Israelites, if you are returning to the Lord with all your hearts, then rid yourself of the foreign gods. So sabi ni Samuel sa mga tao, kung talagang mahal mo, gusto niyong bumalik sa Panginoon, itapon nyo na yung mga foreign gods nyo na si Ashtoreth, and commit yourself to the Lord and serve Him only, and He will deliver you out of the land of the Palestine. So the Israelites put away their Baal or Ashtoreths and serve the Lord only. So it was very well known ang pag-worship noon kay Baal at saka kay Ashtoreth. Normal lang sa kanila. But hindi natin nakikita ngayon ang mga pangalan sa ating mga lansangan kasi pinalitan naman ng ibang pangalan. Okay, so ano-ano itong mga symbols na ito? What are the symbols or what is the symbol of Baal in our generation? Tingnan po natin. Sino nakita ng obelisk? Now I was posting this in my Facebook. The word obelisk literally means Baal's shaft or Baal's organ of reproduction. Tagalog yan. English sa Tagalog yun natin. Sabi dito, ito daw obelisk, ito daw ay sa Tagalog pa, ito ay pag-aari ng isang lalaki. Organ of reproduction. Yung kung sa baga, in English, penis. Nung punta akong kulkul, pag ganun pa naman ako, sa likod ko pala. Pangit palang symbol noon. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Lord, nahiya ako. Sa ganyan-ganyan pa ako, tapos sa likod ko pala, yung pala ay organ reproduction ni Baal. No, it's almost always placed in the center of the circle, represents the female genitalia in the physical sexual act. Kaya, mayroong istorya yan kung bakit nagkaganyan. Okay? Excited si Brother. Balik mo muna, Sterona. Yan, di ba doon sa Egypt, doon ang galing lahat ng obelisk, no? Doon sa Egypt, mayroong god na tinatawag si God Ra. R-A-H. Mayroon siyang 5 anak, at 3 lang ang medyo may bida, yung 2, hindi kontrabida yun, no? Ito si Isis at saka si Osiris, anak siya ni God Ra, the sun god. And then, mayroon pa siyang kapatid na si Seth. 3 sila. Ngayon, nag-asawa ngayon itong magkapatid, si Isis at saka Osiris. Okay? Which is from the very beginning, they are Nimrod and Semiramis. Okay? So, ngayon, they became Pharaoh. Naging Pharaoh si Osiris at saka yung asawa niya sa Isis. Ngayon, dahil itong si Seth ay very jealous man, magkapatid silang 3, naging Pharaoh si Osiris, nagplot ng plan na mapatay ni Seth si Osiris. So, ang ginawa niya, gumawa siya ng box. You can read it by yourself. You can research kung if you want to. This is from the literature, no? From long time ago sa Babylon. So, gumawa siya ng box na kasukat ng Pharaoh na si Osiris na siguro paano niya ginawa yun para ma-fit ng buong body niya. Napakagandang box na sabi kung sino daw ang pwedeng parang Cinderella style ba? Yung kung kaninong sapatos yung sumukat. Yun naman, buong katawan. So, nagkaroon sila ng feast. Nag-try yung iba, yung iba mahaba, so hindi kasya, hindi tama. Yung iba naman, yung balikat, masyadong sumobra, so hindi tama. Nung humiga na si Osiris, fit na fit sa kanya, kasi plan nga na para sa kanya yun. So, nung paghiga niya doon, tinakpan yung parang box na yun, tapos nilock ng mga inutusan ni Seth,
tinapon siya ngayon sa river. No? At without the knowledge of Isis, yung kanyang wife. So nung nalaman ang nangyari, pinahanap niya yung coffin, yung beautiful box na yun, na-retrieve, yung pabalik na sa kingdom, na-intercept naman ni Seth. Ngayon, ang ginawa niya, para hindi mag-resurrect, so they are believing that there's a sun god, kaya pinupuri nila kasi noon si God Ra, pinagpuputol-putol ngayon ni Seth si Osiris into different 14 parts, I believe. So tinapon sa different kingdom, and then hinanap ngayon ni Isis ang iba't ibang parts para maipagdugtong lang, kasi ang gusto nga kaya nga pinuputol para hindi na makapag-resurrect yung God na yon. So nung out of that pinagtagpi-tagpi lahat, ang male reproductive organ ni ang hindi nakita kasi pinutol at tinapon sa ilog, kinain daw ng isda. Sabi ko, kawawang isda. Kaya mag-ingat mga kalalakihan, baka maputol at makain ng isda. Okay? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, magpakabait ka sa asawa mo. Ano? Sabi namang mga asawa, meron namang Baal shop. So, sa madaling sabi, hindi talaga nakita. So, ang ginawa, sabi niya, to commemorate the reproductive, kasi pag may reproductive organ, is a sign of fertility. Magmumultiply kayo. Kung wala yan, hindi magmumultiply yan. Diba? Very important yan. So, ang ginawa ni Isis, nagpagawa siya ng obelisk as a symbol ng statue ni Osiris. Tapos they believe, they worship na let's continue, please. Sabi niya, of the several functions of the pillar among the early peoples, the Egyptian obelisk was worshipped as the dwelling place of the sun God. So doon siya worship nila kasi naniniwala sila na doon nakatira ang espiritu ni Osiris na sun god doon sa obelisk na yun, kasi naputulan nga siya. No? So, mayroon tayong mga proof, no? Yung mga research na sa encyclopedia and other research. So, as we continue, kung mababasa niyo sa hindi naman tayo marunong kasi magbasa ng Hebrew, but in the Hebrew, ito kasi yung Hebrew, ang pronunciation niya, kaman. Or kung Islam nyo, come on. Kaman. No? Sino marunong mag-Hebrew? Kaman. So, ang kaman literally means sun idol or sun pillar. Okay, so pag binasa nyo ang Isaiah chapter 27 verse 9, by this therefore shall the iniquity of Jacob be purged, and this all the fruit to take his sin, when he maketh all the stones of the altar as chalk stones that are beaten in sunder, the groves and the images shall not stand up. Well, the word images here means kaman, ibig sabihin, sun pillar. So sabi ng Panginoon, through the life of Prophet Isaiah, dapat ang mga sun pillar na yan, which is kaman or images, shall not stand up. Hindi dapat nakatayo yan. Dapat hindi win-worship yan. Okay? So as mayroon pang isang word na Hebrew word na matsiba, iba naman, sibat na. Matsiba, it means pillar or monument, no? In the book of Exodus 34 verse 13, but ye shall destroy their altars, break their matsiba, and custom their groves. Then dito naman sa Leviticus 26:1, ye shall make you no idols nor grave image, neither rear you up standing image, neither shall ye set up any image of stone in your land to bow down unto it, and for I am the Lord your God. So ito yung mga image na yun yung matsiba or pillar. Are we learning something today? Now, napapansin nyo ba na pag tinayo ang isang obelisk, nasa gitna talaga siya, mayroon pa siyang, alam niyo yung tawag nitong bilog na ito? Solar wheel, sun rays. Alam niyo ba, because this is the male reproductive organ of
Osiris, and this is Isis, yung babae. Kaya nasa gitna siya because this is the female reproductive organ, this is the male reproductive organ. Kasi kaya may isang kasi this is the sun nga siya, sun god. So it's sign of fertility. Kaya worship sila, kaya yung hindi nabubuntis, they will pray baka mabuntis para mag-multiply. Sabi ko nga, Lord, patawarin, Diyos ko. Punta ko naman ako sa Concord, pag ganyan ako noon. Kasama ko yung pinsan niya, picture. Yung pala nung natutunan kong, I repent, Lord, I repent. Ganda ng background ko, no? So, as we continue, but thou shalt deal with them, he shall destroy. Sabi niya, you shall destroy the altars and break down their images and cut their groves and burn their graven images with fire. Kaya during the Old Testament, galit na galit si Lord dun sa mga Asherah pole. Yung mga pole na yun, yun. Yung binabasag ng mga king. Kasi doon nagdidwell daw ang sun god. So, ano ba tayong natutunan? Now, take note, kung saan napunta ang alam niyo ba kung ilang kilo ito mga ito? Depende sa laki. Mayroong umaabot ng 60 tons. Ang 60 ton, 1,000 kilo yan ha. Ang 1 ton, 1,000 kilo. Kaya kung 60 tons, 60,000 kilo. Hindi mo basta-basta maitatayo yan. There are several attempts na maitayo yan, hindi na itatayo. So this obelisk from Turkey, let's continue randomly. This is Cleopatra's. Bakit naging needle? Kunwari lang yung needle. Osiris yun. No? Cleopatra's needle in London. Tingnan nyo sa Scotland. Sa Switzerland. Sa Germany. Sa France. Golden pa yung dulo. Sabi ko, bikin tagpa, no? Sa Mecca, yung mga Muslim, mayroon sa sariling God. My God. Tapos doon pa sa Egypt, sa Nile River, sila kasing original niyan no? Tingnan nyo sa Buenos Aires. Alam na mga tao sa Buenos Aires, sa Argentina, this obelisk dedicated to the sun god Ra, who is said to live inside. So alam nila na yung tinayo na yan, nandyan si sun god talaga. So if now that you are aware, continue mo pa bang i-patronize yung mga yan? No? Now, sa Amsterdam, sa Ethiopia, Mongolia, doon, alam niyo itong saan itong St. John's Church, the Mother Church, nasa Rome kay Pope. Sa harapan ng Catholic Church. Pinaka-main church sa Rome. Sa Washington. Ito, malinaw to ha. Ito nakataas. Ito linog na ito yung obelisk no sa gitna nandoon. Nakita niyo yung solar wheel. Ito yung kay Semiramis, no, or Isis. Ngayon sa sunod na slide, tingnan niyo. Ipaharap mo pa, continue mo Kaya itong dinesign nila, bakit nakaharap sa west side? Because they believe that si Osiris kasi he is the god of God's son, nagsaset sa west. Yung naman, si Isis, siya yung god ng east, pagsilang ng kaya they are the sun god, no, both of them. So that's the reflect. Kaya pag i-straight mo yan directly to the west, yung isa naman sa east. So this is the research from now. So saan natin makikita ang obelisk na yun? Sa mga simbahan, nandito. Sabi ko, Lord, yung pala yung meaning doon. Hindi tayo aware kasi hindi tayo nag-aaral. Sabi ko, ignorante din ako noon. So kailangan talaga mag-research tayo. Tingnan nyo yung mga simbahan ngayon. Kaya pag nagpatayo tayo ng JC sa simbahan ko lang ganyan, ha? Puputulin natin. So, ito po yun, no? Flat.
Bungalow style. So, sabihin mo naman ng iba, Pastor, but that's not what it means to me. Hindi naman yan yung meaning. Masyado ka lang malisyoso, Pastor. Hindi naman hahabol ni Lord ang pagiging malisyoso mo. Ang gusto ni Lord, ano ba yung gustong ipapaworship ni Lord sa'yo? Hindi naman yung, tama naman yung heart ko, Lord. Pastor, kahit nagsiserve ako, hindi ko naman, kahit pumupunta ako sa Catholic Church, hindi ko naman tinitin, nag-worship. Sabi nga ni Lord, huwag kang lumikha ng ganyan, huwag kang lumuhod. Amen. Tapos, kahit ba tama, 100% tama yung heart mo, pero, ang gusto naman ni Lord, huwag mong gawin yan. Yun lang naman eh. It's not the condition of your heart. Are you obeying what God wants you to do? That's the most important. Okay? Sabi nga sa Jeremiah 7:18, the children gather wood, the fathers light the fire, and the women knead the dough and make cakes to offer the Queen of Heaven. They pour out drinks offering to other gods to arouse my anger. So, sino ba tong Queen of Heaven na tinatawag? Kasi nasa Bible yan eh. Ito po yun, no? Si Miramis at saka si Tammuz, no? Tingnan niyo po similarity sa statue ni Virgin Mary at saka ni Jesus. Anong pagkaiba? No? Tingnan niyo to. Sa Babylonia, si Semiramis at si Tammuz, sa Asia yan siya, sa India, yan ay tsura ni Semiramis at saka ni Tammuz. Ito nga, sinong nagkaroon ng ganito? Nagkaroon ako ng ganito sa bahay. Nakakwadro pa yun, no? Tapos doon sa uluhan pa ng kwarto ko, tapos pagkagising ko, ganyan na ganyan ako, pray ako ng pray, pala si Tammuz pala yun. No? So ito yung original sa Egypt. So makikita natin, bakit ganyan? Hindi natin alam, worship tayo ng worship. Kaya nga sabi ng Panginoon kanina, sa binasa natin sa scripture, siniset aside nyo ang kautusan ko na wag gawin para lang sundin ang tradisyon na natutunan. Symbol of the sun god. Bakit sa ulo ni Semiramis mayroong moon, a crescent moon, at yung sun nasa ibabaw? Because it's the symbol of God, sun god, Baal, no? So ito yung original na yung statue noon. Ito naman sa Egypt, nirename siya, di ba? Ang pangalan niya sa Rome. Naging Isis tsaka Horus. So different, alam niyo si Satan, magaling yan siyang dumiskarte. Bago pa yan dumating yung mga statue na yan, pinagplano na niya para, if it's good to be true, it's not true. Nililihis tayo ni Satan na yan yung Diyos, yan yung sambahin nyo para pag dumating ang totoong Kristo mismo, ang Panginoon, hindi nyo makikilala. Dinadala nila ang mga yan para pagdating na, because religion is very poisonous. Amen. Nakakalasa ng religion. That's why I hate religion. Amen. I don't like religion. Kaya ipatupad, kung may religion tayo, sabihin mo i-worship nyo, let's go back, no? Balik lang, Sister Rana. So, pag ako yung leader nyo, worship natin to, kayo naman, worship natin to, yun yung religion. They are passing this pagan worship to us without knowing, yun pala yun. Pwede ko naman, paano kung halimbawa, ako yung pinaka-king dito sa France. Oh, king, naging king. Tapos, gumawa ako ng statue ni Sister Vilma. Tapos yung kanyang anak, si Totoy, sabi nyo, palitan natin yung pangit yung Isis at Horus, gawin natin Vilma at saka Otoy. Dahil ako ang king, worship naman kayo ng worship. Ganun ang nangyari noon. They're just passing, renaming, para to worship this pagan idol. And without our knowledge, without thinking, galit ka pa pag kinurek. No? Let's continue. Tingnan natin, This is the recent Pope. I'm not anti-Catholicism. Hindi ako anti-religion. But I'm just, sabi nga sa Bible na binasa ko kanina, then you will know the truth. Amen. The truth will set you free. Kung gusto niyo matuto, open your hearts. Hindi ko sinisiraan ng religion. I'm giving you the teaching, the truth that will set you free. Amen. Tingnan nyo. Anong itsura dito?
Sun rays. Solar wheel. Ano yung nasa loob? Sun. Ano yung parang ganon? Yung parang golden na ganyan. Crescent moon. Tingnan natin, i-close up natin. Pero before, just come back, Rona. According to the Roman Catholic religion, this monstrance, ang tawag kasi nito monstrance, it represents the God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Saan kaya si God the Father, God the Son, and the Holy Spirit? God the Son, si Sun Isis, si Moon, si God, si Nimrod, yung Baal, yun yung Sun, si Miramis yung Moon, tapos si Tammuz yung anak, Sun rays, no? They are the God. So, tingnan natin, come closer. Ang linaw, oh. Half moon. Anong pabilog? The crescent moon cradle within the sun, shaped monstrance of the Roman Catholic Church. Very clear na nandun sa loob yung moon at sa bilog na yun, yung sun. Ano? Hindi naman tayo bulag siguro na hindi natin alam kung ano yan. Sun rays, sun, moon. What's happening? Let's continue. Why are these during the old itong mga king, itong mga gods na to, small gods, sila si Miramis, Isis, they are holding the pine cone as tungkod na mayroong pine cone sa ibabaw, because the pine cone staff of Osiris is surrounded by two serpent of the Kundalini, which represents spine, and the pine cone represents the pineal gland. Alam niyo ba bakit meron tayong Christmas tree na pine tree? This is also a symbol. Mag-aaral pa ako niyan. Hindi pa tapos, mayroong 100 slides ito, nasa baba, hindi ko pa pwedeng ituro. In paganism, pine cone, previously stated, is used as a symbol of solar god Osiris, but also a symbol of regeneration and fertility. Tingnan natin kung saan makikita ang pine cone na ito. Nasa harap mismo ng Vatican. Pine cone. Anong hawak ng nasa po? Basto niya, pine cone. Anong hawak ni Osiris? Ni Nimrod, ni Baal? Pine cone. Ano ito? Nasa tungkod. Pine cone. They exist in our very eyes, in our present generation, without knowing yun pala ang mga meaning noon. Grabe! Sabi ko nga, nanginginig ako nung nag-aaral ako dito. So I'm spending 2 weeks, probably more than 2 weeks, to dig this one. Because hindi ito basta-basta pwedeng ituro. Hindi ko sinisiraan ng Catholic. But I'm just telling you the truth. Okay? Now, lastly, here's the face is that of the child within the fertility symbol of the sun rays of the Roman Catholic. Nasa altar. Anong ginagawa nito sa altar ng Roman Catholic Church? One, silak ng araw. Nandiyan yung bata. Sino yung bata? Hindi yan si Jesus. Stamos yan. Gawin ko na lang Timos. Wow. And lastly, a Roman Catholic Church in Scandinavia displays the face of the Babylonian sun god upon their pulpit. Pulpito mismo. Sun god. Kaya ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 11 verse 15, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great things if his ministers also be transformed as a minister of righteousness, whose end shall be according to their works. Pwede akong magkunwari na napakabait, pero alagad pala. Yung alam yung parang hindi makabasag pinggan na pambait-bait ganyan. Okay, ganun. Yung pala, plastic. Hypocrites. Amen. Kaya nga, huwag kang magtaka na nag-exist yan ngayon. Because that's the strategy of Satan, na you look like a righteous man. Napakabait, pero ang kulo nasa ilalim. No, sabi niya nga dito, balikan natin last
Sabi niya na, whose end shall be according to their works. Mabubuking mo rin yan eh. Malalaman yan sa ginagawa niya. Kasi kahit anong sabi mo, oh, bait-bait ko, ganito, oh, ganito, malalaman din yung anong ginagawa mo. So, to test kung totoong mabait yan, totoong kay Diyos, kay Lord yan, ang works niyan sa likod malalaman. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi, mula ngayon, magbantayan tayo. Huwag tayong magchismisan. Ibig ko sabihin bantayan, huwag mong bantayan yan kung anong ginagawa. Bantayan mo yan, bakit nawala na sa church, i-follow up mo. Hindi yung bantayan kung ano yung ginagawa. Ay, chismis na yan. No? Let's examine ourselves. Are we worshiping these gods right now? Alam nyo, yung totoong Baal at saka Osiris or Semiramis, wala dito. They are now in a form of work, family. They become our gods. Dapat nag-worship ka ngayon, una mong pinapriority, mga trabaho. These are Baal. These are gods. These are idolatry. Anything you put God first, they are called idol. Kung pinapriority mo ang anak mo, una, hindi ko naman sinabi, pabayaan mo yung anak mo, yung bang labis mong pagmamahal sa anak mo, higit pa sa pagpupuri mo sa Panginoon, yan ay idolatry na. Amen. Labis na pagmamahal mo sa asawa, higit pa sa Panginoon, that's already idolatry. Labis mong pagmamahal sa pera, that's already idolatry. Amen. Anything beyond sa Panginoon, that's idolatry, na hindi natin nakikita sa mata, pero spiritually nandiyan. Hello? Hindi lang sa nakikita niyang nakatago yun. Makikita mo ba yung ano? And obvious naman na magpalagay pa ako ng slide, busy ka sa trabaho. Hindi na. Ibigay natin ang tamang pagpupuri sa Panginoon tuwing Sunday. Because God is looking for the right worship in His spirit and in the truth. Lastly, sabi po dito, and he continued, you have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own tradition. Ginagawa nga ba natin ang tamang pagpupuri sa Panginoon o sinusundan na lang natin ang tradisyon? Malala ko nga, to close this message, sabi nga ng lola ko, matay ng lola ko, 96 na siya, Sabi niya, ang dami kong natutunan sa kanya, sabi niya, anak, pag Holy Week, wag kang maliligo. Kasi, sabi ko, Diyos ko, ilang taon kong ginagawa yun, 19 years. Hindi ako naliligo tuwing Holy Week. Kasi pag naligo daw ako, yung libag ko daw, sasalukin ko daw sa dagat yan. Sabi ko, Panginoon, takot na takot naman ako. Ingat na ingat ako nung maliligo, kahit nangangamoy ka, para lang sa tradisyon. No, ang dami kong natutunan sa kanya. Wag kang magpalakol ng kahoy kasi masugatan ka. Mahirap gumaling, hindi ka galing kasi patay ang Diyos. Patay ang Diyos, sabi talaga sa akin. Patay ang Diyos ngayon. Di ba sa probinsya, Brother Noel? That's tradition. Pero nung natutunan mo yun, pag sinishare mo sila, galit sila. So, marami tayong mga tradisyon na pinasa lang. Kaya nga, pag-aralan natin sa susunod, bakit ba sila mayroong tinatawag na first day sunrise na service? Saan ba galing yun? Bakit mayroong Easter Sunday? Bakit mayroong tinatawag na yung itlog? Easter egg? Akala nyo totoo yun? Pagan worship yun. There are a lot of things. Bakit Christmas? Bakit ganito? So, marami. I'm not saying na don't celebrate Christmas. You can celebrate. But, ano ba yung mga image na ginagawa nyo during the Christmas? Saan ba ino-honor talaga totally yun? Sino bang nag-invento noon? Marami tayong ginagawang tradisyon ngayon na pagano ang pinagmulan. Ngayon alam mo ng katotohanan. Huwag ka nang paloko. Kasi ngayong alam mo na at continue mo pa yan ang magsasuffer yung third and fourth generation of family. Are we learning something today? Tayo po tumayo. Hallelujah. Hallelujah.
Panginoon, maraming salamat, O God, sa inyong mensahe sa amin. And I pray na nabuksan, O God, ang aming mga kaisipan, ang katotohanan, because you said in your word, then you will know the truth, and the truth will set you free. Lord, we are not here to condemn any religion. We are not here to disrespect any belief, O God. We are here, Panginoon, to reveal what is in your word, O God. You said, Lord, that we shall not worship any images, any forms, any object in heaven and on earth, under the water, because you are a jealous God, Panginoon. Lord, Panginoon, dahil nalaman na namin ang katotohanan, humingi po kami ng tawad. At hinihingi po namin ng tawad ang aming mga ancestors na gumagawa nito, Panginoon, in their behalf. If they are already dead, hundreds of years ago, hinihingi po namin ng tawad ang buong angka namin. Putulin nyo na po ang sumpa ng pag-worship, ng pagiging pagan worship, Panginoon, in our generation, and I apply the blood of Jesus sa lahat na nandito, Panginoon, that curse, that pagan worship can no longer channel to all our generation down to third and fourth generation, because you promise, O God, when you obey me, I will bless you up to 1,000 generation. And I pray na mag-flow, God, ang blessing ng sa mga anak mo ngayon, na they will apply what they have learned today. Thank you, Lord, for the knowledge and wisdom that you have given unto us. And I impart it, Lord, the anointing, that this message will be shared sa aming mga mahal sa buhay, para maputol na rin po, Panginoon, ang kanilang sumpa na naging dahilan kung bakit hindi sila umaasenso, God. Thank you, Panginoon, sa araw na ito. And Lord, we renounce any involvement of the occult. We renounce any involvement of this idol worship. Lord, kung meron man kami mga ribulto, meron man kami, Panginoon, na mga images, Panginoon, na sa aming mga altar ay sinisilbihan namin, Panginoon. Lord, hipuin mo ang bawat isa. Touch mo yung heart ng bawat isa, na they will be convicted that this is not the right worship. Lord, we are not here to disrespect the religion, O Lord. But no religion can save us, O God. It is our relationship with you. Tulungan mo ang bawat isa na makapag-worship kami, Panginoon, na wala na itong mga imahe na ito, God. Because we believe you are an Spirit God, and you are not representing any object on this earth. And you dwell in our hearts. We are your temple, and we want to honor our body because you are living in us, O Lord Jesus. Pura bashira babashantara basha.